Idol, may dangalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs, tunay na sundalo ng kalsadang malaya. Good morning mga idol, welcome again sa ating episode ng Moto Features. Dito nga pala tayo sa Goanson. Shoutout nga pala sa mga staff natin dito na laging tayo na-assist at laging welcome tayo dito. So maraming salamat sa mga staff dito sa Goanson, Santa Cruz, Zambales. Okay, balik tayo sa motor na ito, Suzuki Smash 115 Fi. So bagong decals niya mga idol. Yan, i-update natin to. Napakaganda at napaka fuel efficient nito. Kung gagawin mo itong pang-araw-araw, napaka pasok ito sa budget and then sa kanyang fuel efficiency. Unahin natin syempre yung bagong decals niya. Ayan, napaka-sporty, daming pa linings. Yan, tribal. Yan, nakalagay dito Suzuki. Okay, so ganyan yung design niya. So kayo nang mag-imagine kung ano yung nakikita nyo. So makikita natin dito para siyang may parang mash, parang ganun, no? So smash. So meron siyang halong deeper red, tapos gray, tapos nakalagay dito FY, Smash FY. Okay? So sa buong kulay naman mga idol, glossy black po siya. Napakaganda ng kanyang kulay. Tapos meron po siyang halong matte black. Okay? So pagdating naman sa unahan mga idol, makikita natin nandito yung kanyang ilaw or headlight sa kanyang handlebar na kung saan siyempre masipit ito sa daan dahil sumusunod ito sa galaw kung saan ka man liliko. Tapos makikita naman natin dito yung FI na sticker or fuel injection. Alright, pagdating naman dito sa baba mga idol, andito naman yung chrome design ng kanyang Suzuki. Meron dito tatlong patornilyo. Okay? Then, yung kanyang ilaw ay gumagamit dito sa kanyang signal lights ng ordinary bulb, samantalang sa headlight is ordinary bulb din. Okay? Suspension naman ito, telescopic fork na may coated na black. Tapos drum brake po. Alam ko meron siyang variant na disc brake to eh. Pero ito drum brake po mga idol sa kanyang unahan. Then spokes po ang kanyang ginamit dito sa gulong. Then speaking of gulong, ang sukat ng gulong 70 by 90-17. Alright? Rim set po siya, tapos tube type pa lamang po. Dito naman sa kanyang bandang likuran, makikita natin ng kanyang very sharp na disenyo ng kanyang taillight. Okay? So, gumagamit po ito ng ordinary bulb sa kanyang taillight. Then, yung kanyang signal lights ay peanut bulb mga idol. Ito naman yung kanyang back fender mga idol na meron naka-intact na plate holder. At sa suspension naman, gumagamit ito ng spring coil or dual shock absorber na merong coated na black. Then, drum brake po para sa kanyang braking system. Spokes din po ang ginamit niya rito or rim set. Sukat ng gulong 90 by 90-17. Alright? So tube type pa lamang ito. Sa bandang gilid naman mga idol, makikita natin na malinis, very set up talaga. So may napansin ako dito sa kanyang guard dito. Okay, sa swing arm niya. Ayan o. Ewan ko na kung dati pa to. Okay? Parang may nabago siya dito. But anyway, ayos. So makita natin yung kanyang foot brake pedal. Tapos ito yung kanyang kickstarter. Tapos ito yung kanyang muffler na merong cover na plastic. Ito naman is bakal. So coated po siya ng silver. Ito naman is black. So pagdating naman sa pillion naman, makikita natin sporty looks design. Tapos rubber po ang gamit niya rito sa pillion footrest. Same din sa kanyang rider footrest. Okay, bandang kabila naman tayo mga idol. Ayan. So nandito yung kanyang gear shifter. Tapos ito yung kanyang side stand.
Yung gear shifter, meron po siyang 4 na gear na pagpipilian mga idol. Okay? Tapos, ito naman yung kanyang chain drive. So, sa hatak, chain drive ang gamit ito. Na kung saan, tingnan natin yung set niya. 3070. Okay? Hindi ko lang alam yung kanyang engine. Tingin ko nasa 14T or 13T. Okay? Tapos, napansin ko dito, meron po siyang carbon loaded dito sa kanyang cover ng engine. Sprocket. Yan. Ang ganda design niya. Tapos, ito yung kanyang cover pagdating sa kanyang chain drive. Okay ba? Napakaganda. Parang nabago rin to, no? So, sa panel naman mga idol, meron tayong info na meron na bago rin dito. So, ito yung warning sign. Then, ito yung engine. Dati ilaw lang daw yan, pero ngayon, ilaw pa rin. Pero may design na, no? So, yan yung pinagbago niya. Tapos, very detailed yung kanyang manual panel na kung saan mayroong speedometer, odometer, gas gauge, syempre may indicator ng gear, neutral, and high and low din, turn lights. Yan. Very simple lang, pero boldy talaga. Kitang-kita mo talaga. Okay? Malaki siya. Okay, pagdating naman sa kanyang button and switches mga idol, mayroong high and low, turn lights, busina. Then, nandito yung kanyang electric starter button lamang. Controls naman, meron siyang throttle control with brake lever sa unahan. May bar end din po siya mga idol. Tapos, ito naman yung hand grip na wala anything na choke control. Basta hand grip lang yan. At ang kagandahan nito kasi semi-automatic transmission na kung saan cambio, saka throttle lang. Wala siyang clutch mga idol. So, pwede rin sa newbies or baguhan na rider, so napakadali lang imaneho. At simple lang din yung kanyang design dito sa kanyang side mirror mga idol. Standard naman siya, 4. Pwede 5 yun. Okay? So pagdating naman sa kanyang susian, makikita natin shutter lock key. May cover po mismong susian para iwas sa mga magnanakaw. Ang function nito, on and off, then lock. Alright? So upuan naman mga idol, makikita natin na very simple, synthetic leather ang gamit dito mga idol. Wala naman siyang stitches. Meron lang siyang design dito, hindi naman siyang stitches mga idol. Pero okay naman, malapad dito sa kanyang pillion. Tapos dito pababa sa kanyang rider seat area. So safe na safe ang yung yag balls at eco. Okay, pagdating naman sa kanyang under seat compartment, simple lang dito sa kanyang compartment. Andito yung battery compartment niya. Okay, malalim, then makipot. Okay, so kasya na rin kahit anong bagay na pwedeng tinutupi dito. Alright? Mga baunan, syempre meron din, pwede rin. Then, dito sa gilid makikita natin na may rubber pala, no? So, safe ito dito. Yan. Pit na pit siya. Hindi siya yung parang gumagalaw-galaw. Okay? So, dito naman meron tayong dalawang kuntil na nakita. So, helmet hook po siya. Pwede rin sabitan ng mga pinamili mo, mga idol. Dalawa po siya, mga idol. Dito naman din makikita yung kanyang yung fuel refiller na kung saan meron po siyang alulod system, hindi po siya rubber, ano po siya, plastic po siya na matigas. So pag napuno po siya, meron po siyang alulod system. Yan, good point yan. Ay, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. Okay, I'm 5'4" in height nga pala. So, yun. Ayos na ayos ang position ko dito mga idol. Makikita nyo naman, nalapat ang aking isang paa. Ilapat natin ang isang paa din. So, nakatingkayan lang mga idol. Pero okay sa alright naman. So, kung ikaw ay 5'4" in height, pasok ito sa'yo. So, kung pang daily use naman, okay na okay din kasi napaka-thin or napaka-slim lang ng body nito. Kayang singit-singit at ipasok-pasok sa mga masisikip na traffic. Okay, pagdating naman sa kanyang comfort riding, so, yung upuan niya malambot. Tapos pagdating naman sa likuran, hindi naman siya ganun kasakit kung sakaling long rides. Kasi naka-upright position po yung kanyang handle. Pag mamaniobra mo, is napaka-gaang lang siya. Okay? So, komportable. Pang Pinoy lang talaga mga idol. Very basic lang. Walang ka-etchos-etchos. So, goods na goods siya mga idol. Okay, pagdating naman sa presyo nito ay Smash FI via Guanzon, Santa Cruz, Zambales. Ang cash nito is 69,900 mga idol. So down payment naman nito is 4,300. At sa monthly installment naman nito, meron po siyang 6 months, 18 months.
So meron siyang 3 years. So banggitin ko yung 3 years mga idol. 3,750. And then meron po siyang rebate na 200 pesos. Good morning mga idol. I-update natin tong Honda RSX. Dito nga pala tayo sa Honda Masinloc branch mga idol. So sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2025? Alamin natin yan. So unahin natin sa kanyang headlight na naka-attach dito sa kanyang handlebar. So ang kagandahan nito, sumusunod dito sa galaw kung saan ka man liliko. So gamit nito is halogen bulb mga idol. So pagdating naman sa kanyang signal lights, napakaganda at solid naman ito mga idol. So meron siyang mga park light dito mga idol. So LED po ang gamit niya mga idol. Tapos dito naman is sa kanyang signal lights is ordinary bulb mga idol or peanut bulb. So ang kagandahan nga pala nito yung kanyang design, no, napakaganda at napaka-sporty, no, yung kanyang disenyo rito mga idol. Kulay nga pala nito pinaghalong black at saka red mga idol. So makikita natin may naka-attach dito na minimalistic na Honda. Tapos dito naman RXX mga idol. So makikita naman natin sa gilid mga idol, makikita natin yung mga decals niya, oh, na pinaghalong gray and black. So gray. Gumagamit ito ng telescopic fork with drum brake para sa kanyang braking system. Spokes po ang ginamit niya rito. Okay, may sukat na gulong na 70 by 90-17. Tube type pa lamang ito mga idol. Habang sa likuran naman mga idol, makikita natin yung taillight niya na gumagamit ng ordinary bulb. Peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Tapos nandito yung kanyang reflector at merong sticker pa rin dito sa kanyang back fender na kung saan may naka-attach dito na plate holder. Gumagamit ito ng dual shock absorber mga idol na coated ng gray para sa kanyang spring coil. So drum brake po ang kanyang braking system. Spokes po ang ginamit niya sa kanyang gulong. At syempre yung gulong niya may sukat na 80 by 90-17. Then pagdating naman sa gilid mga idol, makikita natin yung decals na RSX. Ayan, dito ako nabubulol eh, RSX. Alright? Then meron po siyang nakalagay dito PGMFI. So meaning fuel injection na siya na kung saan mas matipid dito sa pagkonsumo ng gasolina. And then dito naman makikita natin meron po siyang cover para sa kanyang hatak mga idol or chain drive. Okay? So ang ginamit niya rito is metal. Okay? So baba saka itaas po siya mga idol. Tapos dito naman makikita natin yung kanyang kambyo na kung saan meron po siyang 4 na gear na pagpipilian. Ito naman yung kanyang side stand and yung center stand. Tapos ang ganda rin ng kanyang pillion design ng bracket niya mga idol, no? So gamit nito is rubber mga idol. Dito rin sa kanyang rider position. So sa kabila naman meron po siyang decals din. Kung anong meron doon sa kabila, meron din dito sa kabila. So Honda, meron din. Okay? So ito yung muffler niya mga idol. Meron po siyang cover dito na plastic ang ginamit na materyales. Okay? Tapos ito naman yung kanyang pillion footrest at ito ang kanyang kickstarter na kung saan malaking tulong just in case na humina o malobat ang baterya ng motor mo. Tapos ito naman yung kanyang brake pedal. Okay? Papunta naman tayo sa itaas mga idol. Unahin natin sa kanyang manual speedometer and odometer. Tapos meron po siyang gas gauge. Okay? Tapos meron siyang mga indicator, neutral, tapos gear indicator po, 1, 2, 3, 4. Okay? So meron siyang engine check indicator, then high and low indicator. Tapos makikita naman natin yung Honda na logo pa rin. Okay, dito naman sa switches and buttons, merong high and low, busina, then turn lights. Samantalang dito naman is electric starter button lamang. Sa controls naman, ito ay mayroong throttle control with brake lever sa unahan. At ito naman yung kanyang handle grip. Okay? So meaning, ito po ay semi-automatic transmission lang na kung saan cambio lang at syempre total na agad. Gas and go na. Okay? Convenient features. Unahin natin yung susian na mayroong shutter lock key. So meron siyang seat opener ng upuan mga idol. Meron po siyang shutter lock key na kung saan yung mismong susian ay may takip mga idol. Napaka-convenient gamitin. Safe na safe sa mga magnanakaw. Sa kanyang naman upuan, gumagamit ito ng kalmot po sa traction. So rough po siya mga idol. Tapos medyo merong siyang pa stitches or tahi-tahi.
So, yung upuan naman niya, very comfort, makapal, goods na goods. Pwedeng pang long ride. At pagdating naman sa kanyang compartment dito is maluwag na malalim. Okay? So, okay lang naman din kahit anong ilagay nyo mga idol. Basta kasya dito. Tapos, meron dalawang kuntil para sa helmet hook and sabitan ng mga pinamili sa palengke. Then, makikita naman natin dito yung kanyang fuel refiller na wala siyang alulod system. Ayun yung lagi kong hinahanap, yung alulod system. Yung mga natatapon na gas. Then, meron ditong cover na PGMFI nakalagay. So, cover na plastic para sa indicator dito. Okay, sensor ng gas gauge. Okay? At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. Ako po ay 5'4" in height. At makikita natin na lapat ng dalawang pako. Okay? So, tigto nga lang, tingkayat po mga idol, pero napaka-convenient ito. Naka-upright position po siya, kaya hindi nakakangalay sa likuran. At ang kagandahan nito, pagdating sa maniobra mga idol, is napaka-gaang. So, pwedeng-pwede po siya sa mga may kaliitan or lady rider mga idol. So, sa mga heavy traffic naman, compact ang design niya. So, pwede mo siyang isingit-singit at ipasok-pasok sa mga lalang traffic. At pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon Masinloc branch. So, ang Wave RSX 110 drum brake mga idol is nasa 64,900 ang cash. Down payment nito is 4,800. At para sa monthly installment naman ito para sa 3 years is nasa 3,493 pesos. Ayan po ang RSX 110.